Happy Sabat po mga kapatid. Noong isang araw ay nag-usap-usap tayo tungkol sa kautusan ng Diyos sa chapter 20. Ngayon po ay babasahin natin ang susunod na kapitulo. Nasa kapitulo 21 na po tayo. At ipagpapatuloy natin ito. Pero lahat tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa isang linggong nagdaan na kami po inyong pinagkatiwalaan. Pinaramdam niyo po sa amin ang inyong pagmamahal, biyaya at pagpapala na patuloy niyo sinusuporta sa amin, pagpapagaling niyo sa aming mga karamdaman, pagkakatiwala niyo sa aming mga tinatangkilik. At muli kami humihingi ng tawad sa aming mga kasalanang nagagawa. Sana po, Ama, sa gabing ito, sa aming pagbabasa, ay pakisamahan po kami ng inyong Espiritu Santo upang kami po ay makaunawa. Gayon din po ay tabihan kami ng inyong malalakas at magagaling na anghel. At alalayan din po ang mga kapatiran namin na manonood at makikinig sa gabi ito. Salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, pagpatuloy na po natin basahin ang aklat ng Exodus. Basahin na po natin. Exodo 21, 1 hanggang 36. Ito ang mga hatol na gagawad mo sa harap nila. Kung ikaw ay bumili ng isang aliping Ebreo, ay 6 na taong maglilingkod siya at sa ikapito ay aalis siya, laya na, walang sauling bayad. Kung siya'y pumasok na mag-isa, ay aalis na mag-isa. Kung may asawa, ay aalis nga ang kanyang asawa na kasama niya. Kung siya'y bibigyan o bigyan ng kanyang Panginoon ng asawa at magkaanak sa kanya ng mga lalaki o mga babae, ang asawa at ang kanyang mga anak ay magiging sa kanyang Panginoon at siya'y aalis na mag-isa. Datapwat kung maaliwanag na sabihin ng alipin, aking iniibig ang aking Panginoon at ang aking asawa at ang aking mga anak, ako'y hindi aalis na laya. Kung dadalhin siya ng kanyang Panginoon sa Diyos at dadalhin siya sa pinto o sa haligi ng pinto at bubutasan ng kanyang Panginoon ang kanyang tenga ng isang pambutas at paglilingkuran niya siya magpakailanman. So, ang meaning po pala ng butas sa tenga, ikaw ay tanda na alipin. Kung ipagbili ng isang lalaki ang kanyang anak na babae na maging alipin, ay hindi siya aalis na gaya ng pag-alis ng mga aliping lalaki. Kung siya'y hindi makapagpalugod sa kanyang Panginoon na umayaw mag-asawa sa kanya, ay ipatutubos nga niya siya. Walang kapangyarihang ipagbili siya ng isang taga-ibang lupa, yamang siya'y nadaya. At kung pinag-asawa ng bumili ang kanyang anak na lalaki, ay kanyang ipalalagay siya ng ayon sa kaugalian sa mga batas na babae. Ayon sa kaugalian sa mga babae. Kung siya'y nag-asawa sa iba, ang kanyang pagkain, ang kanyang damit at ang kanyang kapangyarihan ay magpakaasawa ay hindi niya babawasan. At kung hindi siya gawin na ang tatlong bagay na ito, sa kanya ay aalis nga siya na walang bayad, na walang tubos na salapi. Ang sumakit sa isang tao na anupat mamatay ay papatayin walang sala. At kung hindi sinasadya ng isang tao, kundi Diyos ang naghulog sa kanyang kamay, ay lalaan kita ng isang dako na kanyang tatakasan. At kung hindi magtangka ang sino man sa kanyang kapwa na pumatay na may daya, ay alisin mo siya sa aking dambana upang patayin. At ang sumakit sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin walang sala. At ang magnakaw ng isang tao at ipagbili o masumpungan sa kanyang kamay ay papatayin walang sala. At ang lumait sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin walang sala.
At kung may magbagbag at saktan ng ang isang ng bato o sa kanyang suntok at hindi mamatay kundi mahiga lamang sa banig. Kung makabangon uli at makalakad sa tulong ng kanyang tungkod, ay ligtas nga iyaong sumakit sa kanya. Pagbabayaran lamang niya ang panahon ng nasayang at kanyang pagagalinging maigi. At kung saktan ng sino man ang kanyang aliping lalaki o babae ng tungkod at mamatay sa kanyang kamay, ay parurusahan siyang walang pagsala. Gayunmay, kung tumagal ang ng isang araw o dalawa, ay hindi siya parurusahan sapagkat siya ay kanyang salapi. At kung may magbagbag o magbabag at makasakit ng isang babaeng buntis, anupat makunan, sa gayon may walang karamdaman na sumunod ay tunay na pagbabayarin siya ayon sa iatang sa kanya ng asawa ng babae at siya'y magbabayad ng ayon sa ipinasya ng hukom. Datapwat kung may anumang karamdaman sumunod, magbabayad ka ng buhay kung buhay, mata kung mata, ngipin kung ngipin, kamay kung kamay, paa kung paa, paso kung paso, sugat kung sugat, bugbog kung bugbog. Tinatapatan yung ano po, yung kanyang ginawa. At kung saktan ng sino man ang mata ng kanyang aliping lalaki o mata ng kanyang aliping babae at mabulag, ay kanyang palalayain dahil sa kanyang mata. At kung kanyang bungalan ang kanyang aliping lalaki o babae, ay kanyang palalayain dahil sa kanyang ngipin. Bungalan, isabihin, bungiin. At kung ang isang baka ay manuwag ng isang lalaki o isang babae na anupat mamatay, ay babatuhing walang pagsala ang baka at ang kanyang lamay hindi kakainin. Datapwat ang may-ari ng baka ay maliligtas. Datapwat kung ang baka ay dating nanunuwag sa panahong nakaraan at maisumbong na sa may-ari at hindi niya kinulong na anupat makamatay ng isang lalaki o isang babae, ay babatuhin ang baka at ang may-ari naman ay papatayin. Nako, kung siya'y atangan ng katubusan, ay magbigay nga siya ng katubusan sa kanyang buhay, anumang iatang sa kanya. So magpipili pala, pagpipiliin na po. Kung hindi ka magbabayad, papatayin ka. Natural, kung may pambayad, magbabayad na lang. Maging manuwag sa isang anak na lalaki o babae man, ay gagawin sa kanya ayon sa kahatulang ito. Kung ang baka ay manuwag ng isang aliping lalaki o babae, ay magbabayad ang may-ari ng 30 sikong pilak sa kanilang Panginoon at ang baka ay babatuhin. At kung ang sino man ay magbubukas ng isang balon o hukay ng isang balon at hindi tatakpan at ang baka o ang isang asno ay mahulog sa loob, ay sasaulian ng may-ari ang balon. Magbabayad siya ng salapi sa may-ari ng mga yaon at ang patay na hayop ay magiging kanya. At kung ang baka ng sino man ay sumakit sa baka ng iba, na anupat mamatay, ay kanilangang ipagbili ang bakang buhay at kanilang paghatiin ang halaga niyaon at ang patay ay paghahatian din nila. O kung kilala na ang baka ay dating nanunuwag sa panahon ng nakaraan at hindi kinulong ng may-ari ang tunay ngang magbabayad siya
ng baka kung baka at ang patay na hayop ay magiging kanyang sarili. Nakita po natin ang batas noon kay Moises. Nakita po natin na dito sa chapter 21, ang nakasaad dito ay yung pang ibang batas, ano po, yung mga palatuntunan tungkol sa batas na kanilang binubuo at ito'y pinapaunawa sa tao. Maraming salamat po sa inyong pakikisama at pakikinig sa akin na sana naunawaan ninyo ang nakasaad sa chapter 21. So bago tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po ng marami sa mga uh, kaunawaan na aming nakakamit tuwing kami magbabasa ng inyong banal na aklat. Salamat po sa inyong pinagkaloob sa amin ang sanlinggong nagdaan na kami po nakahantong muli sa araw ng Sabat na ito. Pagpalain mo rin po ninyo ang mga kapatiran namin na wala pa sa kanilang tahanan na sana'y sila'y makarating na maluwalhati at bukas ay magkaharap-harap kami upang sampahin kayo sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po sa inyo at ang lahat po inihiling namin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay mga kapatid, bukas ay magkita-kita tayo at magsama-sama sa pagsamba sa araw ng Sabat na itinakda ng Panginoon para sa atin. Happy Sabat po sa lahat.